Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noise Vlogs. I hope nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Mga kababayan ko, pasensya na po sa mga maka-BBM. Ako'y dati maka-BBM, kaya lang ako'y alam nyo na sa mga nakalipas sa vlog ko mga kababayan ko. Itong presidente na napakalinis, napaka mabait na pangulo mga babayan ko. Pakinggan po natin kasi after ng lindol sa Cebu, di ba September 30 gabi yun Alas 8 pala nangyari, hindi alas 10. Thank you kay Cecil Bacos mga babayan ko, kinorek niya ako. Alas 8 ng gabi pala nangyari yon. So, itong pangulong to, hindi pa sigurado kung may nangyari sakuna nga sa Cebu or wala. Hindi ba siya binibrief mga kababayan ko ng mga tao niya ron sa Malacanang? O ito mga kababayan ko, at saka meron pa tayong, may video tayong papakita natin mamaya. Grabe, ibang klase itong pangulong to. Ay, nako. Tapos Belindol pa yata, kagabi. Oo. Konting tsaga lang po, wala. Ang mahirap dito. Sus, Panginoon ko. Ano ba? Tapos Belindol pa yata. Ano klaseng pangulo ito? Sus ko. May lindol pa ata. Yata. O, ipakita natin yung may iko-komentaryan pa ako. Grabe. O, ito mga titos, mga titas. Grabe itong gobyerno to. Sorry pero si Pangulong Marcos walang sense of urgency. Alam nyo ba, di ba bumagyo yung last Friday? Yung bagyong Opong ba yun sa Masbate? After 6 days lang siya pumunta mga babayan ko. Although baka maybe busy siya mga titos, mga titas, mga kabayan. Pero yung panong pinalta niya administrasyon, pinakamatagalan ni Pangulong Duterte 3 araw. Punta agad siya mga kababayan doon. Pero, alam nyo ba, pati ba yung mga nabiktima ng lindol sa Cebu, binebentahan pa ng bigas, although 20 pesos lang, pero bakit binebentahan? Dapat ibigay ng libre yan. Bakit nininegosyo pa? Ano ba itong agriculture na ito? Akala ko ba si Chu Laurel matino? O tingnan natin. Grabe. Ito ang naging resulta sa naganap na paglindol sa Cebu. Nakakaawa ang sinapit ng mga Cebuano, kaya't agad-agad namang nagpadala ng tulong ang taga Davao City sa pangunguna ni Acting. Kasi malapit naman talaga ang Davao sa Cebu. At any rate, yung tulong ng mga taga Davao, walang nakalagay na picture, walang nakalagay from BP Sara, from Acting Mayor Baste Duterte, from Pulong Duterte, wala. Ang nakalagay galing sa Davao, Peoples of Davao City. Asan ka na, Romualdez? Asan yung akap mo, AX mo? Yung ayuda nyo. Magaling lang kayo sa eleksyon. O, asan na yung Quadcom na yan, yung Tricom na yan, yung Comcom na yan? Asan yung mga congressman dyan ngayon? Yung mga panahon ng eleksyon, bigyan ng pera, 5,000 piso, may pabigas pa. Asa na ngayon? Abante, Luistro, yung taga Batangas. O sino pa dyan mga Quadcom na yan? Sila Barbers. Magaling lang kayo pag eleksyon O ipakita nyo yung pera nyo kasi wala namang pera nga Hindi kayo binigyan ng ayuda na Sino ba pumunta ng ayuda? Yung Pangulo natin. Mayor Baste Duterte, dito pa lang, masasabi na natin na talagang hindi na bumulitika ang mga Duterte. Ang mga relief goods, walang mukha dahil galing din naman ito sa pera at buwis ng taong bayan. Abay himala nga naman for the first time ng GMA News na ibinalita ang tulong mula sa Davao City. Maging ang tulong mula sa Office of the Vice President, ibinalita rin ng GMA News. Ngunit tila hindi naman nagustuhan ng mga Cebuano ang pagbisita ni BBM at never pang...
Ayaw ng mga taga Cebu na pumunta si Pangulong Bongbong doon. Alam mo ba, Pangulong Bongbong, ang dami mo nakuha ang boto rin dyan in 2022. Dapat bilis aksyon. Di ba? Sa bagay, marami kang inaatupag. Baka minsan nagparty ka, baka puyat ka. Sus. Di ba? Grabe. Tapos, ang sabi niya, di ba, lumindol, September 30, October 1, pumunta siya sa May Masbate. Ang sabi niya, pinadala ko ng si Secretary, sino ba yung Secretary ng Defense na yon? Grabe, no? In advance, wala pang lindol, pinapunta kagad yung, si Gibo, si Chidoro, mga kababayan ko. Wala pang lindol, pinadala kagad, Hindi siya nabibrief, mga kababayan ko, yan si Bongbong. Kaya, pautal-utal, hindi binibrief ng mga bata niya, Panginoon ko. Nangyari sa buong buhay ng mga Pilipino na ang isang tao ay natulog sa loob ng isang plastic bag. Dito'y nagkwento na ang mga taga-Cebuano. Noong panahon daw ng dating Pangulong Duterte, wala daw mga ganito. Talaga? At nagagawan daw kaagad ng paraan ng mga AFP na mayroong mga doon. Anong ginawa dyan? Naka-plastic, nakaupong, natutulog ng nakaupo? Sino may kasalanan yan? Yung gobernador? O yung mga local official dyan, mga mayor? Panahon ni Duterte, wala pang yung bagyo, may nakahanda na. Maski lumindol na hindi natin alam kung kailan darating, may mga contingency plan ang gobyerno noon. Ngayon, watak-watak mga babae ko, pasensya na ha. Pero itong gobyerno to, walang sense of urgency. Wala. Yan, linggo-linggo may bagyo tayo. Ito ngayon, may bagyo, darating. Ano ba pangalan nun? I-correct niyo ko, Paulo ba yun, mga kababayan ko? Mga kababayan, ibang klase talaga itong gobyerno to. Nurse na nagbibigay ng mga free tents na pansamantalang masisilungan. Di kayo hahayaan ni PRRD na ganyan. Kung andito lang siya, naaalala ko yung bagyo na nag-hit sa probinsya ni Romualdez, ang Undoy. Siya ang unang nag-rescue. Pero anong ginawa nila kay PRRD? Dinala nila sa The Hague. Grabe. Wala pa bang na-mobilize na help from the national government? Parang walang sense of urgency. Ayun, walang sense of urgency. Ayan, yung bigas, mga kababayan ko. Pinatikos ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Instead na ibigay ng libre, bakit ibebenta pa mga kababayan ko? Maybe yung iba may perang pambili, pero iba paano yung iba? Yung mga isang kahit santo ka, mga kababayan ko. Grabe talaga, sandali lang ha. Ayun na nga mga kababayan ko, ginawa pang negosyo ang bigas. Instead na ibigay ng libre, ano ba itong gobyernong to? Sabi ni Secretary ng Agriculture si Chu Laurel, isang buwan daw yan, magbibenta sila ng 20 pesos. Huwag na ibenta, ano nyo na. Plano ng Department of Agriculture ibigay nyo na ibenta sa halagang 20 pesos kada kilo ang bigas Pambira, sa mga probinsyang matinding naapektuhan ng lindol. Aniya, ginawa pa talagang negosyo. Ginawang negosyo mga kababayan ko. Kabilang sa mga lugar na sakop ng 20 pesos rice initiative. Kasi itong si Marcos gusto talagang ipilit na kailangan 20 pesos ang 1 kilo ng bigas. Alam nyo, maraming mga magsasaka, partikular sa norte at saka partikular bandang south, nagreklamo na sila kasi binibili ng gobyerno lang sa mababang presyo ang palay. Kawawa naman yung mga pamilya ng mga farmers niyan. Hindi kasi iniisip ni, pangalan nito, ni BBM mapuri lang ng mga bayaran ng mga ibang vlogger dyan, di umano Tingnan mo talagang kulang sa planning, kulang sa contingency, panay politika na lang nangyayari. Tapos yung 20 pesos na kilong bigas, may picture pa niya. Ano bang klaseng pangulo yan? Ang Cebu, Masbate at Eastern Samar.
na tumanggap ng pinakamalalang pinsala mula sa lindol. Ayon kay Laurel, sapat ang supply ng bigas, kaya daw tatagal ng 1 buwan ang bentahan ng murang bigas para sa lahat ng residente sa mga Ibigay nyo na lang ng libre nga, ang kukulit nyo. Maraming mga napinsalang bahay nga dyan. O, ibibili pa nila ng bigas. Libre na, as in free. No, free of charge nga. Pwede lang magmura rito eh. Buwisit ng gobyernong to. Tadong probinsya. Ngunit para kay Kiko Barzaga, hindi nararapat na gawing kalakal ang pangangailangan ng mga biktima. Sa halip, mabuti pa tong batang congressman na to na minsan tinatawag nilang may diferensya pag-iisip daw. Pag ni-interview naman si Kiko Barzaga, matino eh. Ano lang kayo? Pinupuna lang kayo. Huwag kayo mapipikon. O ano, i-explain mo nga, Auntie Claire, na tama ba ibebenta yung bigas na 20 pesos? Mga nasalanta ng lindol? Kukwartahan nyo pa? Anong klase yan? Dapat umano'y libreng ayuda ang ipamahagi ng gobyerno sa mga nasalanta habang patuloy ang kanilang pagbangon. Grabe nga daw ang presidente ito. Tanging ito lang daw ang presidente sa buong mundo. Ang sobrang nakaiba. Binibenta ang dapat ay tulong sa mga nabiktima. Kahit pa sabihin mo. Sa ibang bansa ba? Ano ba yun? Yung Katrina. Example sa Amerika po. Nagbenta ba ang gobyerno ng US sa mga citizen ng Amerika? Yung Katrina, yung bagyong Katrina, doon category 5 yun eh. Super lakas yun eh. Yung gobyerno ba ni Pangulong Duterte, nagbenta ba noon ng bigas? Ang naranasan ni Pangulong Duterte na super lakas is yung Ulysses eh. Nagbenta ba ang gobyerno ni Pangulong Duterte noon? Hindi. Talagang bugok to. Bukod tangi ang gobyerno to na pinagbebentahan ang mga nasalanta ng bagyo or lindol. Ano bang, wala. Picker-minded tong gobyernong to. 20 pesos lang yan. Hindi dapat. Bilyones ang kinangkam ng Marcos administration mula sa taong bayan. Tapos, kahit mga biktima, nakokolekt. Buwis ng bayan eh. Maski na hindi tumulong kami, ibang mga kababayan natin eh. Kasi, tayo yung nagbabayad ng buwis directly and indirectly. O, ando na yun, may ambag na kami. Tapos, kukwartahan nyo pa yung mga kababayan natin na salanta ng lindol. May tawag dyan. Ang kakapa ng mga pagbumuka nyo. Wala kayong pag-iisip. Napaka-insensitive nyo. Namatayan na nga. Tapos bebenta mo ng bigas. Maski 20 pesos eh. Lahat ba ng mga taga Cebu may 20 pesos? Yung iba dyan. Malay mo kung yung mga area-arean nila talagang wasak na wasak. Pati yung mga pera nila medyo nadala ng nasunog or what. Ibang klase itong gobyerno to, bebenta mo. Ay, nako. Tahan nyo pa din ng barya-barya? Nasa tamang pag-iisip pa ba ang Pangulo? At habang nagpapatuloy ang relief operation? Nasa tamang isip ang Pangulo. Bahala kayo maghusga. Para sa akin wala. Wala sa tamang isip. Konting desisyon lang Sana sabihin niyo, wag niyo na benta ng yan. Ibigay nyo na lang libre lahat yan. Ganun. Naku, ewan ko ba. Mabuti pa yung isang BP Sara dyan punta agad Kaya siya malapit nga ang Davao sa Cebu Pero pang mga ganyan, action agad, Pangulo Marcos, kaya napupulaan kayo, napaka-slow ang service nyo, itong gobyernon to. Pati yung politika na lang ng ano. At ito pa mga babayan ko, huli na lang to. Alam nyo ba, yung mga ibang bayaran na vlogger, sinisi pa kay Pangulong Duterte kasi dyan daw sa pinanganak sa Cebu. Anong koneksyon na pinanganak si Pangulong Duterte sa Cebu? Yung sa Lindol. Yung mga ibang mga vlogger dyan na mga bayaran, mga BBM vlogger, ano kayo?
tawag dito, yung pag-iisip nyo, primitive, mga morons. Oo. Pickle-minded, shallow-minded kayo. Masakit magsalita, ano? Sisisihin nyo si Pangulong Duterte, nakakulong na nga sa dahig eh. Tapos yung lindol, isisisi pa kay Pangulong Duterte kasi jumpy ng anak siya. Napaka-tanje nyo, mga PI kayo, mga ibang mga BBM vloggers kayo. Matatapos din kayo. O yun ang mga babayan ko, medyo mahaba-haba itong komentaryo ng vlog na to eh. Itutuloy na lang natin. Sa isang linggo, balik tayo sa mga nangyayari sa politika. Itong si Lacson eh, huwag na nga. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Panawagan sa gobyerno. Huwag kayong maging insensitive. Wala kayong sense of urgency. Ibigay nyo na lahat. Libre. Huwag kayong magbebenta. Mga tarant. Bye. Salamat.